maraming issue about education. Nako. Pero meron ako kasing gusto itanong sa kanya ng mga practical ngayon sa estado ng ating pamumuhay. So, i-welcome muna natin yung ating guest for tonight. Alam mo naman, ang PBED ay partner ng One News, One PH. So, mula po sa Philippine Business for Education or PBED, makakasama natin ngayong gabi si Executive Director Hannibal Camua. Sir, good evening po. Good evening din po, Sir Jovi, Ma'am Chiki, and Ma'am Maricel. Thanks for having me in your program po. Yeah, Good evening po. Hello at regards sa lahat ng mga taga-PBED. Misa namin kayo sa studio. Next time, okay na ang Zoom. Pero alam ko na may mga issue na nakalista dito dapat natin pag-usapan, yung mga issue doon sa mga classroom at saka doon sa iba pa mga balik-eskwela issues. Pero unahin ko na yung mainit na issue ngayon muna, Sir Camua or Hannibal, yung tungkol dun sa paano ba kasi kung ang mga seniors natin o mga officials natin ay parang hindi nagagabayan sa paggamit ng AI o kaya ng mga images from AI na nagiging dahilan ng disinformation pero I think baka naman pwedeng sa level ng mga estudyante ito ay ay napag-aaralan o napagdidiskusyonan para hindi rin sila basta-basta naloloko o kaya ay nalalansi ano ba ang inyong pananaw muna dito? Ay, napakagandang tanong po yan, Sir Jovi. Sa katunayan po, kami sa Philippine Business for Education, meron po kaming proyekto, natapos lang po, kakatapos lang po last year. Ito po, ang tawag po namin sa proyektong yun ay Civica PH. Yes. Yung website po nito ay active pa. So kung gusto po ninyong tingnan, may mga modules po kami doon at mga learning materials on responsible use of internet and also on civic education. Napakahalaga po niyan. Kasi nga, in the age of misinformation and also laganap po yung paggamit ng teknolohiya, lalo na rin po ng AI, na kung saan medyo mahirap na pong i-distinguish kung talagang ito po ay AI-generated or talagang ito po ay totoo. Yes. So, doon po sa mga modules na yon at ito po ay made available sa ating mga learners and ito po ay sertipikado ng DepEd para gamitin po sa pagtuturo ng civic education from grades 6 up to grade 10. So ito po ay composed of 37 modules at dito po isa po ito sa mga interventions na itinutulak ng PBED at thankfully po ito din po ay ini-implement din at nai-adapt na po ng DepEd. They certified all our modules. So makikita natin na through that, ma-educate natin ang ating mga mag-aaral, ang ating mga learners on how to become responsible and discerning citizens, lalo na sa paggamit ng internet. Yeah, tama 'yun. Parang wag na yung yung mga kasing tanda ko kasi minsan talaga naliligaw sila ng langdas sa pag-share ng mga yan. Pero yung mga kabataan may pag-asa pa talaga Hannibal para talagang mas discerning sila do sa kanilang mga sinishare. Tama po. Sa katunayan po, sir, maliban sa mga modules, meron po yung mga learning materials pa po na curated na kung saan talagang ito po ay sinertipikahan ng ating mga partners that these are actually legitimate ng mga materials for civic education. So doon po tinuturuan natin ang mga learners as early as sabi ko nga grade 6, even grade 4. Tinuturuan na po sila kung paano maging responsableng mamamayan, ano po ang kahalagahan ng demokrasya at paano ito let's say how to protect Philippine democracy, ano po yung mga basic concepts on elections and also on government. So through that, nakikita natin that we empower our learners at a very young age to become, as what I've said, informed and discerning ng mga Filipino citizens. Yeah, good to know na at least nandun na sila sa curriculum. Pero ako, ang concern ko, sir, yung tungkol dun sa mga lumabas na survey, na yung reading comprehension ng karamihan sa mga estudyante dito sa Pilipinas, baka ay mukhang problematic. Parang may iba pa nga daw nakagraduate na ng school pero hindi ganun pala
pa sila nakakaunawa ng mga nababasa nila. I mean, saan, base po sa inyong pag-aaral, sa inyong obserbasyon, sa nagkakaroon ng problema? Bakit humahantong sa puntong problematic pa pala yung reading comprehension? Paanong nakagraduate? Ma'am Maricel, tama po yun, no? In the past few months, na isabalita na napaka dismal or napakababa ng functional literacy rates ng ating mga aral. Even those who have already graduated into our education system. So yun po yung FLEMS survey na nilabas ng PSA na nagme-measure po ng functional literacy hanggang I think 59 or 60 years old. If you're asking me kung saan po ito nag-uugat, titingnan po natin yan. It's actually rooted on the problems of our basic education system. Kami sa PBED, 2 years ago, we actually sounded the alarm on the practice of mass promotion, especially during and after the pandemic, na kung saan parang iba yung interpretation dati nung sinasabi na no learner left behind. Mass promotion meaning parang pinapasa mo na lang siya even though hindi niya na ipasa or hindi niya na comply yung requirements para makatawid sa susunod na grade level. I think much has been said about the practice of mass promotion at meron din pong nagsasabi na may mga teachers or mga guro at mga tagapangasiwa ng paaralan na kahit alam nila na dapat hindi ito itawid or hindi ito ipasa ang learner na to kasi hindi nga niya nako-comply kung yung mismong requirement na yon, no, para makatawid siya or makagraduate, ay tinatawid na lang or pinopromote na lang kasi it also reflects their performance. Meron nga po sa aming konsultasyon, may mga guro na natatakot na ibagsak ang mga estudyante kasi din po it reflects also their performance na baka hindi sila magkaroon ng parang performance bonus. So, isa lang po yun. So, kung titingnan lang po natin, isa sa mga rason could be the practice of mass promotion na tinatawid at pinopromote natin na makaproceed sila sa higher levels without complying or without nang hindi nila nasasatisfy. At least for lower grade levels, dapat, di ba, marunong silang magbasa, marunong silang magsulat, magbilang, at in the first, very important is marunong silang umunawa or comprehension. So, that could be one. Another is, I could speak of this na, let's say, for poor foundations in the early grades. So kung titingnan natin yan, dapat early grades natin, marunong na dapat, as what I've said, the foundation should be on literacy and numeracy and comprehension. Pero, nung lumabas po yung FLEMS survey na yon, at nandun din po sa balita na may mga senior high school, graduates ng senior high school na napakababa ng kanilang comprehension or functional literacy level. Nakakalungkot po ito, nakakabahala, especially because the promise of K-12 is dapat kapag nasa grade, nakagraduate ka na ng K-12 ay employment ready ka na. Pero paano ka magiging employment ready kung hindi ka marunong or hindi ganun kataas ang iyong literacy level and functional literacy at pati yung pag-uunawa. So nakakalungkot, nakakapanlumo, pero from our end sa PBED, nakikita natin ito na this has been a result of neglect, no? Kapabayaan na din for the longest time. We have been dealing with the same issues in our education system. At ito'y patunay na talagang ang ating education system ay nasa isang krisis. At if we don't act now and if we don't act fast, makikita natin talaga na magpapatuloy at magpapatuloy yung krisis. Lalaki ang krisis na ito. Kaso sir, parang apakatagal na natin sa krisis, ano? Pero ngayon, yung nakikita natin na problemang inilalahad ng DepEd, like kulang sa silid-aralan, parang, Diyos ko, elementary pa lang ako, ito na yung problema. Hanggang ngayon, kulang pa rin tayo sa silid-aralan. Gaano kalaking factor yung convenience ng mga estudyante kapag nag-aaral dun sa sinasabi natin na problema natin sa functional literacy? Well, I would say directly correlated po yan. No? Hindi po ako statistician, hindi rin po ako scientifico, but then it won't take rocket science to make an analysis na kapag hindi
hindi akma or if the learner is not in a very conducive learning environment, maapektuhan talaga ang learning outcomes. So let's say for example, kung siya po ay nasa isang masikip na classroom, or in that case, meron ngang mga instances na wala sila sa classroom, nasa let's say covered court sila because of the lack of classrooms. Nakakaapekto talaga po yan sa kanilang learning outcomes. And kayo din po yung nagsabi, tama po kayo, matagal na po natin talagang problema ang kakulangan sa classrooms. No? Every school year, every opening of the school year, palagi pong napag-uusapan na merong pagkukulang sa classrooms. And to put a number to that, actually yesterday, it was in the news, 165,000 classrooms ang ating pagkukulang or para mapunan yung current na student or learner population. Every year po, nag-i-increase po ang ating learner population din po. So, and then marami din po tayong classrooms na nasisira at naluluma. So, while we are playing catch up, we have a lot of catching up to do in terms of backlog sa classrooms. That's just one backlog, classrooms. There are also other backlogs like teachers. Kulang din yung mga teachers natin. Kulang yung mga administrative staff that will support the teachers and support the schools. So, lahat ng mga issues na to na ating na-mention, nakakaapekto po siya sa quality or sa kalidad ng edukasyon na i-deliver. Because in the first place, if you have to make do, no, if ang sistema will have to settle and make do with what is there, 'di ba? At the onset pa lang ay parang dehado na kaagad, no? Parang nilagay natin yung learner sa isang environment na nagsisimula siya pero dehado na siya kasi masikip yung classroom, kulang ang teacher, kulang ang textbook, so and so and so. So paano pa siya paano pa niya ma-maximize ang kanyang learning experience? So yun po. Sir Hannibal, si Chiquito, no, na-mention nyo na po no, yung mga factors na nakakaapekto dun sa kalidad no, ng edukasyon natin. Balikan ko po yung na-mention nyo po kanina na K-12, no, dahil mukhang mababa ang employability ng mga graduates ng K-12. Meron po bang efforts ang PBED or mga katuwang ang PBED para matulungan itong K-12 graduates or would-be K-12 graduates para po matugunan or ma-address ang, I guess, skills gap? Thank you, Ma'am Chiki, sa tanong po na yun. No? So actually, way back in 2013, around 2012, 2013, kami sa PBED ay isa sa mga nanguna para mag-push ng K-12. Number one, para nandoon tayo sa global standards. And of course, kami sa Philippine Business for Education, katuwang ng aming mga private sector partners, ay nagkaroon din kami ng mga proyekto para suportahan ang ating K-12 graduates. Sa katunayan po, meron po kaming active na program ngayon. Ang tawag po namin dito ay Project Rise Up. Ang partnership po ito with Wells Fargo. At ang nilalayon po ng programang ito is we want to equip yung mga senior high school students with the digital skills. So bali on top of what they learned in school, nagkakaroon po tayo ng mga additional na mga training and certification na pwedeng i-undergo ng ating mga senior high school students. Ginagawa po namin ito sa University of Makati at nakakatulong po siya. We saw that most of our trainees, not only in these projects, na kapag meron pong intervention on training, on industry exposure, on work-based training, at merong kaakibat na sertifikasyon galing sa ating private sector and even also sa government katulad ng TESDA, ay nag-i-improve ang kanilang employability. As a matter of fact, yung mga na-train po natin sa ating mga programa sa PBED in partnership with our partner agencies like DFAT, yung Department of Foreign Affairs and Trade ng Australian government, yung previous na USAID ng US government, we were able to meet like more or less around 86% employability rate. So napakataas po yun considering na sila po ay mga either senior high school learners or even mga out-of-school youth. So Paano yun po? Go ahead, ma'am. Paano po mag-qualify para sa programs na ito po? So currently, ma'am, itong programa natin with Wells Fargo, itong Project Rise Up,
ang qualification po nito ay dapat at least nasa senior high school level na siya, either grade 11 or graduating grade 12. Pwede rin po yung mga nasa college level. Puntahan lang po nila ang aming Facebook page sa PBED at may mga posts po kami doon, may mga panawagan po kami doon kung paano mag-apply sa Project Rise Up. Sa ngayon po, ang partner po namin dyan ay University of Makati, pero nag-expand po kami ng partnership sa mga ibang mga eskwelahan katulad sa Taguig po at sa Pasay. So, antabay lang po ang ating mga learners sa Taguig at sa Pasay because nandoon na rin po ang ating proyekto para ma-boost ang employment ng ating mga senior high schools at college level students for the digital work and the jobs of tomorrow. Ngayon bumalik na po tayo sa old school calendar, no? I don't know kung sang-ayon kayo dito. All I know is gusto ng PBED ng syempre stable school calendar. Ano po ang inyong komento or assessment sa puntong ito? Tama po kayo dyan, Ma'am Chiki. Kami po, it's really on the stability and the consistency of the school calendar, no? And in the first place, kung titingnan po natin yung nakagawiang school calendar natin, magkakaroon with that, ang breaks po is during the summer. Based on our experience, nakita natin on the past experience na nagkaroon ng adjustment sa school calendar kung saan medyo during around April or March, April, even until May, meron pang pasok, nagkakaroon ng kanselasyon ng klase dahil sa sobrang init or sa heat index. Now, ngayon, ibabalik natin yan ngayong binabalik siya sa old school calendar. Ang challenge naman po doon is yung rainy season na magkakaroon ng we are anticipating, no? Nag-anticipate yung ibang mga eskwelahan at local government units na magkakaroon ng suspension based on weather disturbances. From us in PBED, stability and consistency in terms of the start of and the end of school year matters. Kasi yun din po yung tinitingnan ng ating mga parents, ng ating mga learners. But then in terms of yung sa mga interruptions na katulad ng kapag naulan, nabagyo, pumaha, or sa sobrang init, maganda rin po yung sinabi ng kalihim ng ating DepEd na ito po ay ang desisyon to cancel classes is actually on the local governments. So maganda po yun because we empower our local government units to make decisions based on the situation of their locality. Kami sa PBED, we welcome this statement by the Secretary of the Department of Education because with that approach, nakikita natin na you empower the local governments to make decisions, let's say for example on class suspensions, because a blanket or a one-size-fits-all policy on class suspensions may not work. So let's say for example, kahit si Pag-asa po ay nag-declare ng signal, may storm signal na, pero in some localities, even though they are under a storm signal, ay hindi naman po umuulan o hindi naman po bumabaha. So parang dehado po yung mga learners kung sususpindi ka ng klase. Kasi the number of times that you suspend classes is number of hours lost din po yan. Learning hours lost on our learners. So maganda po yun na very contextualized, very localized yung decision making just on the suspension of classes. That's a very welcome move from our end sa PBED and we hope that it's a good start to also empower ang ating mga local government units to make localized decisions on education. So what I've said, it would be decentralization of education. Yun po. Sir, ako panghuli na lang on my end, yung issue on bullying, kasi I think this is also one of the concerns now na nagbukas na yung klase. How concerning ba yung bullying cases? Hindi ko alam kung gaano katalamak ngayon yung bullying, mostly ba yan sa elementary, sa high school? And paano ba ito dapat tugunan? Meron na bang mga kanya-kanyang policies yung mga schools? I don't know kung paano yung protocol. Ma'am, in the first place po, I could ano ko lang po is my own opinion on the matter, no? Because technically naman po, may batas na po ito. Alam naman po natin na may batas na rin po on bullying, and this has been actually
may mga department orders na rin po galing sa Department of Education kung paano po ito i-implement at the school level. I'd like to emphasize lang po that also during the deliberations and the discussion, particularly sa EBCOM 2, na-discuss po ito, and I think isang magandang result of that discussion was that dapat magkaroon ng nakita po na ang need na magkaroon ng guidance counselors, no, sa mga eskwelahan. So nakita din po 'yon at nakita po yun kasi may malaking pagkukulang ng mga guidance counselors sa mga eskwelahan. So, I think also acknowledging that there is that issue of the lack of guidance counselor and a move from the Department of Education saying that they are opening up more items for guidance counselors in the school. While I would say baka hindi yun 100% would address the issue of bullying, but I think that it would help lessen the instances because of course kung guided ang ating mga learners at they are in an environment, a loving and caring environment in the schools, I would say it would lessen the instances of bullying in schools. Okay, ako last na rin talaga. Para sa new viewers, Hannibal, ipaalam natin sa kanila kung ano ang gampanin at kung anong klaseng organisasyon ang PBED. Para lang sa mga bagong nanonood ngayon sa atin. Opo. Kami po sa PBED or sa Philippine Business for Education, kami po ay isang non-government organization, an advocacy group po kami. So, being an advocacy group itself, ang aming talagang main platform is to push for policy reforms in education. Kaya po ang sinabi ko po kanina, isa po kami sa mga nanguna sa pagtutulak ng advokasya sa K-12 around 2013, 2014. And ngayon po, ang mga advocacy po na pinupush ng PBED ay nakasentro number 1 sa pag-i-improve ng teacher quality. Kami po ay nakikipag-ugnayan sa DepEd kung paano po ma-improve ang kalidad ng ating mga teachers sa mga eskwelahan, especially in the public schools. Nakikipag-partner po kami sa mga partner organizations at sa mga multinational agencies katulad ng sa Australia at also with the US government as well para makapag-implement kami ng projects that would focus on teacher quality. That's number 1. Second is on workforce development and employability ng ating mga young Filipinos, particularly those who have graduated sa ating K-12 system. And then third, at yun po yung malaking call namin ngayon, is to decentralize education governance. Particularly na nakikita natin that for the longest time, Philippine education has been governed or minamanage siya in a very centralized manner. Yung mga decisions are actually made at the central office down to the very smallest decision na pwede sanang gawin at the local level by the local government units. So what we are pushing is actually to decentralize education governance and empower the local governments to make, let's say, education decisions. Kasi na after all, doon ang nasa local level kung saan yung action particularly on the economy and also with the community. So, dapat ang ating mga learners, ang ating education governance system is malaki yung papel ng ating mga local governments. So, as an organization, guided by this advocacy, nakikipag-partner kami sa iba't ibang mga organisasyon para so that we can further push for our policy reforms. Kami po ay isang organisasyon na itinatag ng mga business leaders na in 2006. So, kung titingnan po natin, mostly around 20 years in existence ang Philippine Business for Education. So yun po, Sir Jovi, thank you for the opportunity to introduce our organization to your viewers. And thank you sa PBED for pushing do sa mga reforms na yan, lalo sa grassroots. Thank you very much.